ang lupang hinirang, hiling ng patawad sa aming bayan. Tingin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal, itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Ikaw ang pag-asa ng kapayapaan, ang kasaganahan sa aming bayan. Dinggin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal, itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Kung sakaling puso'y lumayo, nanunumbalik sa'yo, Panginoon, dinggin mo. Sa'yo walhati lahat ng papuri, sa aming salinlahi, ika'y maghari. Dinggin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal, itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Dinggin mo ang dasal ng bayan mong mahal. The sweetest name of all. Savior, Redeemer, Healer, my righteousness. All glory and praise, worship and honor, wisdom and strength to the King, bowing in reverence, in love and surrender. Jesus, all glory and praise,
glory and praise. All glory and praise. Worship and honor. Wisdom and strength to the King. Bowing in reverence, in love and surrender. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali ng Filipino Evangelical Methodist Church at Senior Pastor ng Christian Solidarity Fellowship. May kapangyarihan ang Diyos na tugunin ang ating panalangin para sa ating bansa. Ngunit bago niya gawin ito, mayroon muna tayong dapat gawin. Alamin natin ngayon kung ano ang mga dapat nating gawin upang ang Diyos ay may gawin para sa kabutihan ng ating bansa. Kukuha tayo ng gabay sa 2 Kronika 7:14. Ano-ano ang mga dapat nating gawin? Una, ang pagpapakumbaba. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba. Ang pagpapakumbaba o humility ang siyang simula ng lahat. Ito'y prerequisite sa pagdinig ng Diyos sa ating panalangin. Ang humility ay ang pagkakaroon ng mababang loob, ang pagkilala na ang pagpapala ay nakadepende sa grasya ng Diyos. Ang humility ay ang pagkilalang katulad ng iba'y nanggaling tayo sa lupa at babalik sa lupa. Ang humility ay ang pananatiling nakayapak sa lupa. Kapag tayo'y yumabang, hindi na tayo nakatapak sa lupa, tayo'y tila lumulutang sa ere ng kayabangan. Kaya very accurate yung tawag natin sa mayabang na mahangin, maere at parang palutang-lutang sa ere. Tandaan natin, bagamat tayo'y nagmula sa lupa, tayo'y hiningahan ng Diyos at yung hiningang yon ang lumikha sa ating loob ng kabutihan at kabanalan. Ang pundasyon ng kabutihan at kabanalan ay ang humility o kababaang loob sapagkat kapag nawala ang humility, mawawala ang lahat ng mabuti nating katangian. Ikalawa, ang palagiang pananalangin. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, tinutugon ng Diyos ang ating mga kahilingan dahil sa taimtim at walang pag-aalinlangang panalangin. Ang panalangin, ang ating cellphone na may direktang koneksyon sa Diyos, hindi ito na-out of reach, hindi nawawala ng load, hindi nalolobat. Tayo'y nabubuhay sa isang power-hungry generation. Lahat nagnanais ng power. Ngunit iisa lamang ang source ng real and lasting power, the power of prayer. If you want to stand tall, you must always be on your knees in prayer. Ikatlo, ang patuloy na paghahanap sa Diyos. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha. Ang ibig sabihin nito'y ang pagbibigay ng laging importansya sa Diyos at pananatili niyang number 1 sa ating buhay. Ang kainaman naman sa Diyos
Madali siyang makita sapagkat siya'y nagpapakita. Madali siyang mahanap sapagkat siya'y nagpapahanap. Nasubukan niyo na bang maghanap sa isang taong nagtatago? Mahirap. Ang Diyos ay hindi nakikipaglaro ng taga-umpong sa atin. Ang totoo, tayo ang nakikipagtago-ampong sa Kanya. Kaya ang tanong niya noon, kina Adan at Eva, nang ang mga ito'y magtago dahil sa kanilang kasalanan, ay siya pa rin lagi niyang tinatanong ngayon. Nasaan ka? Where you na? Kung bibigyan natin ng importansya ang Diyos, bibigyan din niya tayo ng importansya. Kung pahahalagahan natin ang Diyos, pahahalagahan din niya tayo. Ikaapat, ang pagtalikod sa kasalanan. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang mga lakad. Yung pagpapakumbaba, yung palagi ang pananalangin, yung patuloy na paghahanap sa Diyos ay kailangang magresulta sa pagbabago ng ating buhay. Sa sandaling tanggapin mo si Jesus, kapatid, hindi ka na ukay-ukay, brand new ka na. Mayroon ka ng bagong pananaw, mayroon ka ng bagong pangarap, bagong ugali, bagong values, bagong musika, bagong barkada. The old is gone. The new has come. Inilarawan ni Pablo ang pagbabagong ito na pagbabagong bihis. Ayon sa kanya, kapag tinanggap natin si Jesus, sinuhubad na natin ang dating pagkatao at tayo'y bago na. Alam nyo, napakasimple. Ngunit napaka-profound ng paghahambing na ito. Kapag tinanggap natin si Jesus, siya na ang nagdidikta sa ating pagkilos at pag-uugali. Ganyan din po sa pananamit, hindi ba? Kapag ikaw ay nakabarong o naka-Amerikana, abay, formal ang kilos mo. Pero kapag ikaw ay nakamaong lamang at naka-t-shirt, rugged ang kilos mo. Ito ang requirement sa atin ng Diyos upang dinggin niya ang ating mga panalangin. Ang maging mapagpakumbaba, mapanalanginin, gawing laging number 1 ng Diyos at mamuhay sa kalinisan at kabanalan. Mabigat ba? Yes, mabigat. Pero mabigat din naman at hindi basta-basta ang biyayang naghihintay sa lahat ng mga susunod, supernatural blessings. Pagpapalang todong-todo, pagpapalang hindi kayang maabot ng ating isip. Ang Diyos lamang ang makapagkakaloob sa atin ng tunay na blessings. Ano-ano ang mga supernatural blessings na ito? Una, pakikinggan tayo ng Diyos. Akin ngang diringgin sa langit. You know, when God sees, He hears. And when God hears, He acts. Hindi tulad nating mga tao. Madalas, tingin lang tayo ng tingin, pakinig lang tayo ng pakinig, ngunit wala naman tayong aksyon. Ang sabi sa Exodus 3:7, akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto, at aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain na malawak mula sa lupaing yaon sa isang lupaing binubukala ng gatas at pulot. Hindi nagbabago ang pamamaraan ng Diyos. Ganyan din ang ginawa niya kay Haring David. Ganito ang wika ni David sa awit 42. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis, ligtas na dinala sa malaking bato, at naging panatag taglay na buhay ko.
isang bagong awit sa aking itinuro. Papuri sa Diyos ang awit ng puso, matatakot ang bawat makakasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Ganyan din ang handang gawin sa atin ng Diyos. Nahulog tayo sa balon ng kasalanan, kabiguan, karamdaman at kawalang pag-asa. Kailangan lamang tayong tumawag at manampalatayang lubos kay Jesucristo. Siya'y bababa sa balong ating kinahulugan. Itataas tayo sa isang matibay na bato at bibigyan tayo ng bagong buhay, bagong awit, bagong pag-asa, bagong pangarap. Wow! Sabi sa Mateo 11:28 ng ating Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ikalawa, patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Wika sa ating aralin, patatawarin ko sila. Ang pagpapatawad na ito'y nangangahulugan ng pagbubura sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan at pagbabalik sa malapit na relasyon natin sa Diyos. Ganito ang wika sa Jeremias 31:34. Patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Therefore, ang motto ng Diyos ay forgive and forget. Sabi ng misyonary na si Corrie ten Boom, ang ginagawa raw ng Diyos ay iniipon ang lahat ng ating kasalanan, pagkatapos ay itinatapon niya sa gitna ng dagat, at naglalagay ang Diyos ng karatula na nagsasabing no fishing allowed. Bilang makasalanang pinatawad, kailangan din nating patawarin ang mga nagkasala sa atin. Ikatlo, pagagalingin ng Diyos ang ating lupain at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Kapag tayo pala'y naging mapagpakumbaba, mapanalanginin at ginagawa nating laging number 1 ng Diyos at namumuhay tayo sa kalinisan at kabanalan, hindi lamang tayo bilang individual at bilang pamilya ang tatanggap ng supernatural blessings, ang buong Pilipinas ay pagpapalain ng Diyos. Hallelujah! Matutuldukan ang katiwalian, mawawakasan ang pagsasamantala at kawalang katarungan, masusugpo ang kriminalidad at pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Maghahari ang katahimikan at kaunlaran, at magaganap sa Pilipinas ang sinasabi sa Deuteronomio 15:6. Nangako si Yahweh na kayo'y pagpapalain niya. Hindi na kayo mangungutang kanino man, sa halip ay kayo ang magpapautang sa maraming bansa. Hindi kayo masasakop ng sinuman, sa halip ay kayo ang mananakop sa maraming bayan. Kapatid, sa iyo magsisimula ang pagbabago. Kapag hinayaan mo ang Diyos na baguhin ka, susunod na mababago ang iyong pamilya, pagkatapos ay ang iyong barangay, pagkatapos ay ang iyong munisipyo, pagkatapos ay ang iyong probinsya, pagkatapos ay ang buong Pilipinas, at eventually ang buong daigdig. Sisimulan mo ang hakbang sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ni Yahweh sa 2 Kronika 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at palikuran ng kanilang masamang mga lakad, akin ngang diringgin sa langit, patatawarin ko sila at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. May God bless the Philippines. Tayo po ay nasa panahon ng intercessory prayer sa ating pong sama-samang pananalangin para sa ating minamahal
na bansang Pilipinas. Ngunit nais ko po munang basahin ang sinasabi sa unang Timoteo 2:1 hanggang 3. Una sa lahat ay isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan, upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng ating Diyos na ating tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. O banal naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, humihingi po kami ng kapatawaran bilang individual, bilang iglesia, bilang samahan, bilang bansa. Dahilan sa aming mga pagkukulang sa inyo at gayon din sa aming kapwa. Sa maraming pagkakataon ay hindi namin naipapakita sa iba ang pagiging mabuting Kristiyano at mabuting mamamayang Pilipino. Patawarin mo po kami kung kami hindi naging mabuting halimbawa sa iba. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang upang sa pamagitan ng inyong pagpapatawad ay maging karapat-dapat kami sa paglapit sa iyong banal na trono. O dakilang Diyos, napakabuti mo po. Napakatapat mo sa amin sa kabila ng aming hindi pagiging karapat-dapat. Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Minamahal mo kami sa kabila ng aming mga kakulangan. Ngunit ikaw din ay Diyos ng hustisya. Kung kaya't kinakailangang iayos ang mga hindi ayos, ilagay sa wasto ang hindi tama upang magkaroon ng hustisya, ng katarungan. Salamat po sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti at ikaw ay Diyos na nagmamahal sa amin. O banal naming Diyos, napakalawak ng kasamaan, ng kasalanan, ng katiwalian sa aming bansa na maraming mga Pilipino ay nawawalan na ng pag-asa. Tulungan niyo po kami, lalong-lalo na sa loob ng iglesia, na magkaroon ng tunay na malalim na commitment sa iyong anak na si Jesus, ng aming mga buhay bilang mga kaanib ng iglesia ay maipakita sa pamagitan ng pag-ibig na handang magsakripisyo upang labanan ang mga istruktura ng kasamaan ng kasalanan na siyang sumisira sa aming lipunan. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang negative impact ng advanced technology sa pakikipagkapwa-tao. Tunay, Panginoon, ang mga teknolohiyang ito ay nagbigay sa amin ng malawak na kaalaman, ngunit sinisira naman ang pakikitungo namin sa kapwa, sapagkat mas madalas ang kausap na namin ay ang mga cellphones, ang computers, ang teknolohiya, ang siya nang nagdidikta sa buhay ng tao sa kasalukuyan. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos, na bumalik sa inyo, bumalik sa aming kapwa, bumalik sa magandang disenyo ninyo sa tao
na naruroon ang pagmamalasakit, ang pagmamahal. Nawa dakilang Diyos, sa inyo pong kapangyarihan ay gamitin ninyo ang makabagong teknolohiya, lalo-lalo na ang paggamit ng artificial intelligence, na hindi lamang kami maging matalino bilang iyong mga nilikha, kundi kami maging mapagmahal, sapagkat yan ang isa mong katangian na isinalin mo sa amin, ang kapangyarihang magmahal ng aming kapwa. Panginoon, tulungan niyo po kami, gabayan niyo kami sa isang lipunan na naging matindi ang pagbibigay ng halaga sa consumption, sa materialism. Kami nabubuhay sa isang consumerist culture kung saan ay naapektuhan na ang aming buhay. Tulungan niyo po kami, banal naming Diyos, na aming maipamuhay ang Ebanghelyo at sundin namin ang iyong dakilang commission to make disciples of your Son, Jesus Christ. Panginoon, dalangin ko po na magkaroon ng spiritual awakening sa loob ng iglesia na tila pinatulog ng malawak na kultura ng consumerism. Dakilang Diyos, mayroong malaking gap sa loob ng iglesia. Sa loob mismo ng iglesia ay mayroong pagkakahati-hati. Tulungan niyo po, dakilang Ama, ang iglesia na tanging institusyon na pinagkatiwalaan ninyo upang ibahagi sa iba ang inyong pag-ibig. Nawa ay magkaroon ng pagmamahalan, magkaroon ng pagmamalasakitan, magkaroon ng pagpapakumbaba sa pagitan ng mga leader. At nawa dakilang Diyos, yung mga mauunlad na iglesia sa aming lipunan ay gamitin po ninyong instrumento upang makinig, upang matuto rin mula sa mga nagsisimula pa lamang na iglesia. Idinadalangin po namin, dakilang Diyos, ang pamilyang Pilipino. Ang pamilyang Pilipino na dahil sa kawalan ng oportunidad dito sa Pilipinas, sa loob ng Pilipinas, mga miyembro ng pamilya ay lumalabas ng bansa. Nagiging mga OFWs. Napakalaki ng social cost, Panginoon. Pagkat marami ng pagsasama ng mag-asawang nasira, marami ng pamilya ang nawasak dahilan sa absenteeism ng mga magulang. Panginoon, dalangin ko po, lumikha ka ng pagbabago sa aming bansa upang dito mismo sa aming bansa matagpuan ng bawat kabataang Pilipino ang katuparan ng kanilang mga pangarap. O banal naming Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat sa kabila ng napakarami naming pinagdaraanan bilang isang bansa, napakarami pa ring dapat naming ipagpasalamat sa inyo. At kami po ay tumitindig sa isang deklarasyon na mayroong kaming pag-asa sapagkat ikaw ang nananatiling Panginoon ng bansang Pilipinas at pagagalingin ninyo ang aming bansa. Ito ang aming panalangin. Ito ang aming pag-asa sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Ako po ay nananawagan sa inyo na mag-participate, sumama dito po sa ating araw-araw na panalangin for 40 days. For the next 40 days, tayo ay magsasama-sama. Meron po tayong 6 a.m. Convergence sa FB page ng PCEC. At pagsapit naman ng alas 8 ng gabi, meron din tayong Convergence sa FB page ng 702 DZAS. Inyo pong anyayahan ang inyong pamilya at ang inyong mga kaibigan na sumama sa ating pang-araw-araw na panalangin. At kung kayo po ay mananalangin na sa family, kumuha po kayo ng litrato na kayo ay sumasama dito sa ating daily prayer, sa ating daily convergence. At ito pong mga litratong ito ay maaari po ninyong i-share sa FB page ng PCEC at gayon din sa inyong mga socials so that maraming mga tao ang makakaalam at sasama sa ating panalangin para sa buong Pilipinas. Magkaroon din po kayo ng inyong sariling on-site prayer and fasting gathering, lalo-lalo na po sa culmination ng ating gawain ito sa February 28. Kung kayo po ay taga Metro Manila, yung pong prayer gathering ng culmination ng ating 40 days of prayer and fasting sa February 28 gaganapin sa Green Hills Christian Fellowship mula alas 9 hanggang alas 12 ng hapon para po sa celebration ng pagtatapos ng 40 days of prayer and fasting for the Philippines. Marami pong salamat sa inyong lahat sa inyong pagsama sa ating gawain sa araw na ito at nawa inyo rin pong masabi, bawat isa sa inyo at bawat isa sa atin, na tayo ang maging katugunan. Tayo ang maging solusyon sa mga problema ng ating bansa. Nawa ang pagpapagaling ng Diyos sa bansang Pilipinas ay magsimula sa inyo, magsimula sa atin. God bless the Philippines. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali ng Filipino Evangelical Methodist Church, saying, God bless us all.